Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Mahilig ka bang bumili ng mga barbecue o burger sa mga street vendors? O yung tipong bigla ka na lamang nagutom at nag-isip na bumili ng simpleng panawid gutom sa mga nakatambay na stand sa tabi ng kalsada? Pero paano kung nalaman mo ang kinain mong burger at binili ay may halong laman pala ng tao? Ano ang iyong gagawin? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa inyo na mayroon talagang isang tao ang gumawa ng isang burger gamit ang labi ng mga tao? Isang lalaki sa Amerika ang umamin na ilang beses siyang nagbenta ng mga barbecue at burger sa mga hindi niya kakilalang mga tao na sobrang gutom na gutom. Pero ang laman nga nito galing mismo sa mga tao na kanyang pinaslang. Ito nga ang nakakakilabot na kwento ni Joseph Roy Metheny, ang mamamatay tao na pinaghihinala ang nagbenta ng mga burgers na labi ng mga tao sa tabing kalsada. Hindi na nga bago sa atin ang mga kwento ng serial killers. Sa dami-dami nga ng mga dokumentaryo, balita at urban legend na umiikot sa media, parang nasanay na tayo sa ideya na may mga taong kayang pumatay ng walang mga konsensya. Pero may ilang kaso na higit pa sa pangkaraniwan na krimen. Mga krimen na kahit sa pinakamasamang bangungot, mahirap paniwalaan. Isa nga sa mga kasong ito ay ang tumatak sa kasaysayan ng Amerika. Ang kaso ng isang lalaking hindi lang basta pumatay, kundi ginamit pa umano ang labi ng kanyang mga biktima bilang sangkap sa kanyang iniluto at ibinentang pagkain. Ang lalaking sospek nga ay kinilalang si Joseph Roy Metheny, isang sospek na hindi lamang kilala sa kanyang karumal-dumal na krimen na ginawa, kundi sa kanyang nakakilabot na pahayag, na ginawa niyang burger ang laman ng mga taong kanyang biktima at ibinenta nga ang mga ito sa walang kamalay-malay na naglalakad lamang sa tabi ng kalsada. Pinatay na nga niya ang mga kawawa niyang biktima, nilako, niluto at kanya pang pinagkakitaan. Ganyan nga kahindik-hindik ang kanyang krimen na ginawa. Mas lalo itong naging controversial dahil hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung gaano karami ang kanyang totoong mga napatay o kung talaga bang may mga nakatikim ng kanyang special burgers. Ayon kasi sa ilan, tila nga nagsisinungaling ang suspect sa ginawa niyang krimen. Pakiramdam ng iba ay tila nagyabang lamang si Joseph sa kwento na ito. Pero ang tanong nga ngayon, totoo ba talaga ang lahat ng kanyang sinabi? O isa lamang ba itong malupit na imbento ng isang taong naghahanap ng atensyon kahit na nasa loob na ng kulungan? Bago tayo humusga, mas mainam na balikan natin ang kanyang pinagdaanan, ang kanyang pagkatao at ang mga detalye ng kanyang ginawang krimen. Kilalanin natin kung sino nga ba talaga si Joseph Metheny at bakit marami ang naniniwalang isa siya sa pinaka-nakakilabot na mamamatay tao sa modernong panahon. Si Joseph Roy Metheny ay ipinanganak ng March 2, 1955 sa Baltimore, Maryland, Amerika. Lumaki siya sa isang pamilya na may 5 magkakapatid. Ayon sa kanyang sariling pahayag, sila ay galing sa mahirap at napakagulong pamilya. Sinabi niyang namatay ang kanyang ama sa murang edad na isa umanong manginginom at ito nga ay namatay sa isang aksidente sa kotse nang siya ay 6 na taon gulang pa lamang. Ayon pa kay Joseph, madalas siyang iwan ng kanyang ina na nagtatrabaho araw at gabi. Kaya naman napilitan umano siyang manirahan sa mga kakilala niya kapag nagtatrabaho ang kanyang ina. Kaya raw siya lumaking walang sapat na gabay. Subalit ayon sa kanyang nanay, sa isang panayam, hindi raw totoo ang mga sinabi ni Joseph. Hindi raw siya pinabayaan at nagkaroon daw sila ng sapat na suporta at disiplina sa loob ng kanilang tahanan. Ayon pa sa kanyang nanay, pawang kasinungalingan lamang ang mga kwento ng kanyang anak. Si Joseph daw ay nagdadahilan lamang at ginagamit ito para bigyan katwiran ang kanyang mga ginawang krimen. Sa kabila ng magkakaibang salaysay, lumalabas sa mga record na si Joseph ay nakapagtapos ng high school
at naging bahagi nga ng US Army, subalit naadik umano sa ipinagbabawal na gamot habang nasa loob ng Army. Hindi malinaw kung saan siya na-deploy na bansa, pero may ilang ulat na nagsasabing ipinadala siya sa Germany. Wala ring opisyal na kumpirmasyon kung siya ba ay lumaban sa Vietnam War. Dahil nga sinabi niya minsan na naranasan niya ang makipaglaban sa gera. Pagkatapos ng kanyang military service, ipinagpatuloy niya ang paggamit niya ng iba't ibang matitinding uri ng ipinagbabawal na gamot. Mula noon ay pabalik-balik na siya sa iba't ibang mga trabaho. Kabilang na nga dito ang pagiging truck driver, construction worker at ilang mababang uri ng labor work sa Baltimore area. At dahil sa kanyang lifestyle, madalas siyang makitang nakatira sa mga abandonadong mga gusali, underpass at mga tent camp sa paligid ng ilog o tulay. Dito na nga siya nakikihalibilo sa mga taong may kapareho ng kanyang sitwasyon. Karamihan sa kanila ay adik, palaboy at dating mga preso. Dito raw siya mas komportableng manirahan kaysa sa loob ng kanilang bahay. Halos nga ang lahat ng kinikita niya sa pagtatrabaho ay napupunta lamang sa kanyang mga bisyo na bawal na gamot. Sa ganito nga ang kapaligiran, unti-unting nahubog ang kanyang pag-iisip. Ayon nga sa mga investigador, hindi siya klaseng tao na madaling mapansin. Dahil nga malaki ang katawan niya, tahimik at kadalasang hindi pinapansin sa komunidad. Taong 1994 nang pinatay ni Joseph Metheny si Cathy Ann Magaziner. At si Cathy ay graduate sa isang isla sa South Bay High School area sa Lake Erie. Matapos niya ngang makapagtapos, sinabi niyang magmo-model siya sa California. Pero hindi na ito nangyari pa dahil siya ay naging isang adik at pinaniniwalaan din na nagbenta ng aliw ang dalaga. At dito na nga niya nakilala si Joseph na noon ay 39 years old. Si Joseph noon ay naghahanap nga ng babaeng magbibigay aliw at siya nga ay naging customer ni Cathy. Ngunit matapos umano ang kanilang pagtatalik, sinakal ni Joseph si Cathy hanggang sa ito ay binawian ng buhay. Inilibing ni Joseph ang hubot-hubad na labi ni Cathy sa mababaw na hukay sa kakahuyan sa likod ng building na kanyang pinagtatrabahuhang kumpanya. Habang ang mga damit nito ay itinapon niya sa hindi kilalang mga lugar. At makalipas nga ang 6 na buwan, hinukay niyang muli ang labi. Inihiwalay niya ang itaas na bahagi nito at ang ibabang bahagi ng labi. Ayon sa mga report, itinago ni Joseph ang itaas na bahagi ng labi ni Cathy sa loob ng isang trash container. Bukod doon, pinaghihinalaang hinalay niya pa umano ang biktima. Taong 1995 naman nang sina Randall Brewer at Randy Piker ay naghahanap noon ng ipinagbabawal na gamot. Pumunta sila sa ilalim tulay ng Hancock Bridge sa Baltimore at ang tulay nga na ito ay tinatawag ng mga homeless na Tent City. Sa panahon na ito, inahanap naman ni Joseph ang kanyang ex-girlfriend sa lokasyon na ito sapagkat dating nakatira doon ang babae. Nakita ni Joseph ang dalawang lalaki na naglalakad at tinulungan niya na maghanap ng bawal na gamot at tinanong niya din kung alam ba nila kung nasaan ang kanyang ex-girlfriend. Ngunit nang hindi makuha ni Joseph ang gusto niyang sagot, dito na niya nga ginawa ang krimen gamit ang isang palakol. Pinaniniwalaan na hinampas niya ng palakol ang dalawang lalaki at agad na binawian ng buhay. At matapos nga ang krimen, tinambakan niya ng kumot, mga unan at kutsyon ang mga labi ng mga biktima para ito ay hindi makita. Pero ayon sa ilang mga reports, bago pa mangyari ang krimen, nalaman na ni Joseph na may $300 o 16,700 pesos na dala-dala ang dalawang lalaki. Kaya naman hinala ng mga otoridad, intensyon talaga ni Joseph simula pa lamang na nakawan na ang dalawang lalaki. At kalaunan nga ay kanyang pinatay. Matapos niyang paslangin si Randall Brewer at Randy Piker, may dinala siyang dalawang tagapagbigay aliw na babae sa ilalim ng tulay at pinaslang din ang mga ito. Hindi na sinabi ang mga dahilan ni Joseph kung bakit niya pinaslang ang mga babae. Pero habang nililibing niya ang mga biktima, may nakita siyang African-American na namimingwit ng isda sa ibabaw ng tulay.
hindi niya pinalagpas ang pagkakataon na ito. Sa isip-isip ni Joseph, baka nakita siya ng nangingisda sa ginawa niyang krimen, kaya naman agad niyang pinuntahan ang nangingisda. Gamit nga ang isang bakal na tubo, pinaslang ni Joseph ang lalaking namimingwit sa ibabaw ng tulay. Matapos nga ang sunod-sunod na pamamaslang, inilibing niya ang 3 mga labi sa ilog at pinabigatan ng bato para hindi lumutang. Sunod ay naghugas ng sariling katawan si Joseph at umalis na sa Tent City. At August 2, 1995, 2 linggo matapos ang sunod-sunod na pagpatay ni Joseph, may isang lalaki ang nakadiskubri ng 2 naagnas na labi sa ilalim ng tulay ng Hanover Street. At ito nga ay kinilalang sina Randall Brewer at Randy Piker. Natagpuan ang mga ito sa ilalim ng isang kutsyon at mga basura. Kinabukasan, isa pang lalaki ang natagpuang patay ilang kanto mula sa lugar. Ito naman ay si Everett McDo na nasawi sa atake ng palakol. Posible nga na si Everett ang lalaking pinatay ni Joseph na nangmimingwit sa ilalim ng tulay. Nahuli naman sa crime scene ang lalaki na si Raleigh Amos. Pero sinabi niyang ninakaw lamang niya ang palakol mula sa Tent City sa ilalim ng tulay. At kalaunan nga, si Joseph Metheny ay inaresto ng mga otoridad at ikinulong sa loob lamang ng 18 buwan dahil nga sa pagpatay niya kina Brewer at Piker. Subalit dahil sa kakulangan ng mga ebidensya laban kay Joseph, tuluyang ibinasura ang mga kaso sa korte. At pagkalaya niya nga ng November 1996, bumalik siya sa trailer sa Joe Stain and Son Palette Company. Nang mga panahon na ito, nagtayo siya ng isang barbecue stand sa kanto ng Keystone at James Streets, kung saan ibinenta niya ang tinatawag niyang special meat na pinaghalo raw ng karne ng baboy at laman ng tao. Ibinenta rin niya ang mga karne sa mga nearby na tindahan. Wala namang opisyal na dokumento o ebidensya tungkol dito, pero ito mismo ang sinabi ni Joseph sa mga investigador. Ayon pa kay Joseph, tuwing nauubusan siya ng karne, kukuha lamang siya ng panibago niyang bibiktimahin, papatayin at gagawin umano niyang burger. At November 11, 1996, pinatay niya si Kimberly Spicer na 26 years old noon. Pinaslang niya ang biktima matapos nilang gumamit ng bawal na gamot sa kanyang trailer. Sinaksak niya ito ng napakaraming beses at nakipagtalik pa umano sa labi si Joseph. Ayon pa sa mga reports, ipinasok pa ni Joseph sa isang bote ng beer ang maselang bahagi ng biktima. Matapos niyang gawin ang karumal-dumal na krimen, binalot niya ang labi ni Kimberly ng pulang trapal at itinago ito sa ilalim ng kanyang truck. December 8, 1996, sinubukan niyang patayin si Rita Kemper matapos siyang tanggihan nito na makipagtalik. Pero nakatakas si Rita at humingi ng tulong sa mga pulis. Sa parehong taon, nagsimulang mag-imbestiga ang FBI sa Joe Stain Palette Company dahil sa illegal activities gaya nga ng pagbebenta ng nakaw ng mga bakal, baril at bawal na gamot. Ang amo ni Joseph na si Joe Stein ay nahuling kasabwat sa pagtatago ng labi ni Kimberly. Pero ang kaso ng pakikipagsabuatan ni Joe ay agad na na-dismiss. Pero kalaunan siya ay nakulong dahil sa kasong arson dahil sinunog niya ang apoy ng mga truck at wooden pallets na nagkakahalaga ng $75,000 o katumbas ng 4.1 million pesos. Habang si Joseph naman ay tuluyang nahuli ng December 15, 1996 matapos magsumbong ang isang empleyado sa pulis. Habang nakakulong, inamin nga ni Joseph na pumatay siya na mahigit 10 tao. Isa nga sa mga binanggit niyang kanyang pinaslang ay si Tony Lynn Ingracia, isang 28 years old na babae na natagpuang patay sa gilid ng highway ng February 1994. Sinabi rin niyang pumatay siya ng 2 bayarang babae ng taong 1988 at 1989. At itinapon niya nga umano ang mga labi nito sa tabi ng ilog. Pero hindi naman nahanap ang mga labi ng mga ito at hindi rin napatunayan kung totoo ba ang lahat ng kwento ni Joseph. Sa ilang pagkakataon kasi binabawi niya ang kanyang mga salaysay o pinapalitan ang mga detalye ng kanyang salaysay. Taong 1998 nang nahatulan si Joseph Metheny sa pagpatay niya kay Cathy Magaziner at Kimberly Spicer
at sa tangkang pagdukot din kay Rita Kemper. Subalit ang ibang mga testimonya at pahayag ni Joseph ay hindi pinaniwalaan. Kaya naman hindi siya nakasuhan sa mga kasong ito dahil din sa mga kawalan ng ebidensya. Sa pagdinig nga ng kaso ni Joseph sa korte, minsan siyang nagpakita ng pagsisisi. Ngunit sa ibang pagkakataon ay sinabi niyang wala siyang pinagsisisihan sa mga krimen na kanyang ginawa. Sinabi din ni Joseph na mas nais pa raw sana niyang mapatay ang kanyang dating kinakasama at ang bugaw nito. Hiniling pa nga niya na siya ay bitayin pero kalaunan ay pinalitan ito ng habang buhay na pagkakakulong. August 5, 2017 nang natagpuan si Joseph na wala ng buhay sa loob ng kanyang selda. Walang inilabas na opisyal na dahilan ng kanyang pagkamatay, ngunit pinaniniwala ang maaari nitong kinuha ang kanyang sariling buhay. Dahil nga, ayon kay Joseph, mas gugustuhin niya pang mabitay kaysa sa mabulok sa kulungan. Hanggang sa kanyang kamatayan, si Joseph Metheny ay nanatiling kontrobersyal. Isang kriminal na hindi lang pumatay kundi nagdulot ng matinding takot at misteryo sa buong komunidad. At magpahanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung totoo nga bang may mga taong nakatikim ng burger na gawa umano sa laman ng tao na binenta ni Joseph sa mga ilang individual. Wala kasing ebidensya at wala ring witness. Pero isa lamang ang malinaw. Ang mismong nagluto ay umamin. Pag-amin nga ni Joseph sa mga otoridad, siya ay pumatay, nagluto ng burger at pinagkakitaan pa ang mga labi ng kanyang mga nabiktima. Pero ayon nga sa ilan, tila ba ang mga kwento nito ni Joseph ay pagyayabang o gusto niyang maging isang serial killer na kakaiba. Dahil wala namang ebidensya na siya ay nagtinda at nagbenta nga ng mga burger. Sa panahon ngayon, madali tayong magtiwala sa mga simpleng bagay. Pagkain sa kalsada, murang ulam, burger sa tapat ng mga terminal. Pero ang kaso ni Joseph Metheny ay paalaala sa atin minsan na hindi natin alam kung anong klase ng tao ang nasa likod ng pinaka-inosenteng tindahan. Kaya sa susunod na bumili ka ng burger sa kanto, siguraduhin mong alam mo kung ano ang laman ng iyong kinakain at di kaya naman ay alamin mo kung saan man lang galing ito. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga sinabi ni Joseph na pumatay siya ng mga tao at ibinenta bilang burger? At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.